Good morning mga pre, good morning mga chuy, mga Serenyo nagbabalik. So for today's video mga pre, yung nakita nyo sa previous vlog natin is nag-finishing tayo doon sa tub. And now, after 2 days nga, itong ginawa namin tub is na tapos na, and then nilagyan namin ng tubig. So first yung first day nilagyan namin ng konti, and then inunti-unti namin paglagay ng tubig para makita kung baka may palpak. And then now, pinupulan namin lagyan ng tubig. And papakita ko yung paano namin ginawa, no, kasi hindi pa ito water flow yung amin. Di bomba pa. Ayan, kita nyo yung kapatid ko nagbobomba. Siya yung nagbobomba. And pakita ko yung strategy na ginawa ko dito ngayon. So ayun mga pre, ito, gaya nito, extension ako. Ito yung pinaka last na part ng submersible pump. In-extend ko ng mataas. Ayan, ginawan ko ng diskarte. Ayan. Excuse me. So habang nilalagyan ng kapatid ko, meron akong submerged dyan na 15 watts. Yan. And habang naglalagay ng tubig, nagre-refill, dyan may hose na nakalagay and connected doon para mapuno yung bagong tub. So yun mga pre, mga choy, good news kasi wala pang leak nakikita, and then sana walang leak na lalabas, no? And observe pa din tayo. And then now, bababad natin tong tubig na to for a week, no? And then lalagyan natin ng dahon ng saging para yun yung isa sa mga way para mawala yung baho ng semento and chemicals ng semento, mga pre, mga chuy. So ayan, so nakikita nyo may laman na. And itong katabi nya is hindi pa tapos kasi nag-decide ako na hindi mo na tapusin, mag-focus mo na dito kasi baka para makita kung saan sa dalawa yung totally na 100% na goods na. And then soon, ito naman paunti-unti lang. And then kulang naman ito is flooring, and dito na side lalagyan ng waterproofing, and ito na lang yung kulang niya. Bali kakonti na lang yung kulang nito. And then sa susunod, pagkatapos dito, pag matapos na itong kondisyon, and then malagyan na ng again ng tubig kasi i-drain natin to, no, para mawala yung chemicals ng semento and pamawala din yung baho ng semento, mga pre, mga choy. Once na gaya lang din sa aquarium, no, pag meron kayong bago na aquarium, make sure na condition yung paglalagyan para yung isda is hindi ma-dead. Pag bago natin ilagay yan is secure ng tubig, kasi yung tubig lang naman talaga yung nagdadala ng buhay sa mga isda. Yan mga pre, tapos ko na ipakita, and okay na yung drainage. So gagawan ko na lang yan ng overflow. Ang diskarte ko yan is bubunutin ko yan pag nag-drain, and then yan gagawan ko na yung overflow sa ibabaw. So mga pre, yan yung kita nyo dyan, dyan lalabas yung tubig pag nag-drain. So ayun mga pre, mga chuy, tapos ko nang ipakita, and then tapos ko na i-explain, and tapos ko na rin sabihin yung mga dapat nating gawin para ma-secure yung mga isda natin, no, para hindi ma-dead. And then yun ang mga tamang gawin. Babad muna and hintay-hintay lang, huwag madiliin para secure yung mga isda natin, lalo na ngayon is hindi maganda yung panahon. Then sabayan natin ng magandang diskarte para goods yung isda natin, mga pre, mga choices. Salamat mga pre sa mga patuloy nag-subscribe and like kung nagustuhan yung video natin. Mars Serenyo, peace.